Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tingnan ninyo mga kababayan ngayon, napakaganda na po ng historic Pasig River sa Manila. Sabi dito sa report ng Bilyonaryo News, Manila's historic Pasig River gets scenic makeover with pedestrian-friendly space. Dati yung Pasig River po ang baho-baho, punong-puno ng basura. Nakakadiri mga kababayan. So nakikita ninyo ang pagbabago ng bagong Pilipinas. Ito yung project ni First Lady Lisa Marcos, beautification ng ating bansa. Tulad ng ginawa noon ni First Lady, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya pati po si Lisa Marcos, sinisiraan ng mga DDS. Hindi man sila pinapansin ni Lisa Marcos mga kababayan. Talagang ito mga DDS, lahat perwisyo yung ginagawa. Inggit na inggit mga kababayan sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat lang para sa kabutihan ng ating bansa. Ano sabi dito? Pasig River Esplanade expands with the Phase 4 section. A new 530 meter stretch of the Pasig River Esplanade running from behind the Manila Central Office, Post Office, to Arroceros Forest Park has opened to the public, featuring promenades, bike lanes, viewing decks, and links to earlier Esplanade segments. Part of the 25-kilometer Pasig River Urban Development Program, Phase 4 aims to revitalize the river, improve the walkability, and connect Manila's historic cultural landmarks from Intramuros to Liwasang Bonifacio. Never po itong nagawa ng mga previous administrations. Yung ginawa ni Digong, Manila Bay, nilinis sana. Maganda sana. Kaya lang, imbes makatulong mga kababayan, yung Dolomite, ayaw, nasira pa yung kabundukan ng Cebu. Tinakot kasi yung Dolomite sa Maynila. At nangakutin yung Dolomite sa Maynila para ilagay doon sa Dolomite Beach sa Manila Bay, nagdulot tuloy ng perwisyo sa Metro Manila kasi nabara yung mga lagusan ng tubig. Ayon, kada beses mga kababayan na mag-ulan ng malakas, minsan nga hindi man malakas yung ulan, baagad sa Metro Manila. Yung lagusan po pa Manila Bay, naapektuhan ng Dolomite Beach ni Digong na pinagmamalaki ng mga DDS. Ito yung dapat nating ipagmalaki, hindi perwisyo. Kasi pinag-aralan. Yan yung mga projects po, pinag-aaralan. Hindi yung tira lang ng tira kasi may dilensya. Di ba po, mga kababayan? Naging tourist destination po. Paggabi dyan, napakaraming tao. Lalo pag maganda ang panahon, napakaganda yung mga ilaw dito mga kababayan. Sabi dyan, since construction began in January 2024, the riverside has transformed from a neglected corridor into a scenic pedestrian-friendly destination, complete with kiosks, food stalls, public restrooms, and future plans for modern river transport with full beautification expected to be completed by January 27, 2026. Ngayon po, ngayong 2026, January, tingnan naman ninyo ngayon ang Pasig River. Diba? Napakaganda, napakalinis. Never to na nangyari sa previous administration. Ito yung plan. Tingnan ninyo naman yung transformation. Napakaganda, mga kababayan. O, diba? Napakasarap mamasyal mga kababayan ngayon dito. Ayan na siya ngayon mga kababayan. Project ng ating First Lady. Almost there, sabi ni First Lady Lisa Marcos. Pasig River Esplanade ready in 10 days. Tingnan ninyo sa gabi mga kababayan ang Pasig River Esplanade. O diba? Napakaganda. World class ang development na ginawa ng ating national government.
Tourist destination po siya na ipagmamalaki natin sa buong mundo na tulad na siya ng mga pamusong ilog ng mundo. Kaya yung ating Pangulo po, hindi apektado sa mga pinagagawang intriga. In fact, tuloy-tuloy lang siya sa pag-promote ng negosyo at turismo. Ito, i-share ko sa inyo itong isang column published sa The Manila Times para maiba naman yung ating topic. Naubos na lang yung ating panahon sa mga intriga. Yung mga developments ng magagandang balita dala ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa mamamayang Pilipino. Natatakpan na po yung mga good news, yung mga pinagagawa na kabutihan ng ating Pangulo. Nilulunod ng mga kontrobersy. Kaya ibalansin natin mga kababayan, toxic lahat yung mga nakikita natin, nababasa natin na mga balita dito sa ating bansa. Lahat kasinungalingan, intriga, paninira. Pero may mga napakagagandang developments na dapat pong malaman natin sa ginagawa ng ating Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos. Ito, sabi dito, trade agreements are no longer evaluated solely on tariffs or exports volumes. Instead, they are judged on how they advance long-term sustainability goals. In this context, the Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA between the Philippines and the United Arab Emirates warrant a closer look. President Marcos Jr.'s visit to the United Arab Emirates last week was timed to coincide with Abu Dhabi Sustainability Week, the largest annual gathering of heads of state, trade, ministers, global CEOs, and investors focusing on sustainable development. In his speech at the ADSW 2026 Summit, Marcos called for fairer climate action and stressed the importance of enhanced global cooperation in advancing sustainable development as a shared imperative. ADSW itself is more than just a week-long conference. It serves as a platform where policy intent converges with capital allocation and where sustainability commitments are translated into financing, technology transfer, and cross-border partnerships. Yan yung ating Pangulo po. Tingnan naman ninyo, mga kababayan. Focus lang siya sa kanyang trabaho. So sabi dito, against that backdrop, the CEPA signing places Philippine trade policy within a framework shaped by resilience and future-oriented investment. The agreement opens market access not only for traditional goods and services, but also for sectors critical to sustainable growth, renewable energy, green infrastructure, food security, and digital trade. During the meeting, Sadwani discussed DAMAC's plan to build the Philippines' largest data center in Laguna Province. This is part of the company's 3 billion commitment to invest in Southeast Asia and achieve 250 megawatts in operational capacity by end 2026. In an era when cloud services and AI-intensive workloads are considered the new global currency, the Laguna hyperscale data center positions our country both as a primary node in the worldwide digital supply chain and an attractive destination for global digital firms. O di ba? Napakaganda ng mga ginagawa ng ating Pangulo. Pinoposisyon yung ating bansa para sa isang technologically advanced na bansa. Kasi lagi pong backward ang tingin sa atin na pag unahan na tayo ng ating mga neighboring countries pagdating sa advances in technology. So, itong ginagawa ng ating Pangulo, pinoposisyon tayo na hindi tayo mapag-iwanan. Yan o. For a broad section of the Philippine economy, the CEPA signing creates openings for solar and wind developers, energy-efficient construction firms, agricultural exporters pursuing climate-smart practices, and service providers supporting green finance in smart cities.
It also strengthened the country's case as a hub for sustainability-aligned capital at a time when investors are scrutinizing environmental and governance standards are closely as bottom line returns. Ganon katalino yung ating Pangulo. Ganon ka visionary. Advance siya mag-isip, mga kababayan. Lagi niyang iniisip na dapat ang ating bansa hindi mapag-iwanan sa progreso ng ating mga kalapit bansa. So makikita ninyo, mga kababayan, ang mga ginagawa ng ating Pangulo, pang long term siya, pang matagalan. Hindi lang po yung mga pang mabilisang tugon ang isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas ng ating ekonomiya na pilit pong sinasabutahin ng mga critics niya, mga kalaban niya sa politika, lalo na po yung kampo ng mga Duterte na walang tigil sa destabilization, paninira, pilit siyang binabagsak, pinupull down, mga kababayan, para sila siyempre ang sila yung makabalik. Ang gusto nilang iupo na presidente po, ang project po, tree planting at saka pamumulot ng basura. Yung mga project po na pang presidente ng purok lang sa barangay. Pag ganyan po ang leader, walang patutunguhan, mga kababayang mabuti ang ating bansa. Pangpurok sa pangpurok president lang po ang alam na proyekto. At siyempre, yung lunok in 11 days ng confidential funds, 125 million. Expert siya doon, mga kababayan. Ikaw niya talaga, Mr. Maravilla. So, di ba? Tingnan ninyo yung mga pinagagawa ng Sara. Tapos ngayon nandun po sa sa dahig, bumisita uli sa kanyang tatay. Confirm na yung kanyang tatay na si Digong fit for trial. Nag-greet pa nga po ng happy birthday kay Bato de la Rosa at may magandang mensahe. Magpakatigas ka niya na tulad ng bato. Sabi ni Sara, ito, pakinggan ninyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Oo nga pala hapon. Sabi ko, Hanggang doon lang sila. Lahat lang pansarili. Nakaligayahan. Happy birthday, Senator Bato. Inubos lang yung panahon Tigas sa mga ganyan habang tawanan sila. Habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people, yan lang ang pinagagawa nila. Si Bato nagtatago habang nagsisweldo. Lagi pare-pareho yun, no? Sa lahat ng Hindi tao. nagtatrabaho. Ang aking wish ay unang-una, good health. Yes. Dahil, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness. Dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the year of the horse. So, greetings namin kay Senator Bato de la Rosa. Happy birthday. Doon na lang naubos yung panahon nila, lahat pang personal. Pero tingnan ninyo, yung first couple, mga kababayan, si Lisa Marcos, busy sa pagsasaayos. Di man si Lisa sumisweldo. Kasi hindi man po siya empleyado ng gobyerno. Pero nagtatrabaho para ayusin yung ating bansa. Tinutulungan yung kanyang asawa, yung ating Pangulo. Habang yung ating Pangulo, busy sa pagsasaayos sa ating ekonomiya. At yung mga infrastruktura natin, inaayos niya. Lahat ng sektor. So long term yung iniisip ng ating Pangulo. Sa kanyang pagbabiyahe, kinakausap niya yung mga leaders ng mundo para sa mga investments. O ito na nga po, nahikayat na naman po ng ating Pangulo ang mga investors na mula sa Abu Dhabi para mapalakas yung ating ekonomiya at maproteksyonan yung ating kalikasan. Kaya sinulong niya po yung pagpapaunlad sa sektor ng renewable energy, solar wind, para sa food security, digital trade, at iba pa. So ganyan po, kapag nire-respeto ng kapwa leaders, si PBBM,
madali pong maisulong yung mga kasunduan na may laman at direktang biyaya para sa mga Filipino. Di ba? Tulad iniisip ng ating Pangulo, paano maayos yung ating bansa abang sinisira naman ng kampo ng mga Duterte ang ating bansa. Sirang-sira na ang imahe ng ating bansa dahil sa kanilang paninira. Una yung pagkatao mismo ng mga Duterte. Imagine si Sara, Vice Presidente, magbanta, ipapapatay yung ating Pangulo. First time na may mangyaring ganyan. Kahit sa ibang bansa, magkakagalit yung mga politiko, mga leaders nila. Walang ganyan po na pagbabanta ng Vice Presidente sa Presidente. Di ba po mga kababayan? So, yan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.